Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Provincial government ng Mountain Province nagbigay ng vegetable seeds bilang agricultural assistance para sa mga Social Welfare and Development o SWAD at barangay beneficiaries. Si Arlene Fagian mula RP Bontoc sa balita. Nangipaay iti provincial government iti Mountain Province iti agricultural assistance para kadag iti beneficiaries iti Kalman June 20, 2024. Agarup 2,900 apakiti nga vegetable seed manipud Department of Agriculture Cordillera iti na i-turn over iti DSWD Social Welfare and Development wenno DSWD SWAD ken munisipyo iti Barlig, Baoco, Sabangan ken Tadjan iti naangay iti Provincial Agricultural Board Meeting wenno PAB. Sigon kanang OIC Provincial Agriculturist Officer Rolando Bragado, iti panakaited kadag iti BNI ket paset iti plant program iti provincial government nga indaulwan ni Governor Bonifacio Lacuasan. Kadwa ni Lacuasan, the board member Ezra Gomez, Provincial Agriculturist Bragado, kani Agriculturist Albert Payokyok nga nangited kadag iti BNI. Inlawlawag ni Bragado nga 1,345 nga pakete iti BNI tinaited iti DSWD SWAD nga daytoy ket maited kadag iti beneficiaries ken tig 400 met a pakete iti BNI itinaited kadag iti upat a munisipyo para kadag iti barangay beneficiaries. Manipod dito'y Bontoc, Arlene Fagian, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Arlene Fagian. 75 scholars ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Kalinga. Matagumpay na nagtapos ng High Quality Rice Seed Certification at Farm Mechanization nitong buwan ng Hunyo. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. 75 scholars manipod Tabuk City tinagtur po City High Quality Rice Seed Certification ken Farm Mechanization iti June 11, 2024 babaen iti partnership iti Technical Education and Skills Development Authority ken Shavsers Farming School. Daytoy tinamuan kini TESDA Kalinga Information Officer Berlin Bayangan. Sikun kini Bayangan iti High Quality Rice Seed Certification ken Farm Mechanization ket karaman iti offered courses iti TESDA under iti Rice Competitiveness Enhancement Fund Rice Extension Services Scholarship Program. Parte daytoy iti inisyatiba iti agda mga administrasyon ang mapasaya iti agricultural sector ken masurwan dagiti mannalon iti modern agricultural knowledge. Inyubkas ni Aimee Andong As nang ibagi ken TESDA Kalinga Provincial Director John Adaway iti mensahe na kadagiti scholars partikular iti kinapatag iti sustainable farming ken advanced agricultural practices ti probinsya Kalinga. Malaksid iti awarding of certificates na isayangkat iti ayayam a pakakitaan iti skills dagiti graduates kastamot anay kan dagitoy iti rewards. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Department of Health Center for Health Development o DOH-CHD Calabarzon, kinumpirma bilang unang kaso ng vape-related death sa bansa ang pumanaw na 22 anyos na lalaki mula sa Laguna. Magbabalita si Joshua Miguel Suarez ng RP Lucena. Kinumpirma ni DOH Assistant Secretary Albert Domingo sa Media Forum ng Kagawaran ng Kalusugan na isang 22 anyos na lalaki mula sa Laguna ang unang kaso ng vape-related death sa Pilipinas. Ayon kay Asik Domingo, nasawi ang lalaki dahil sa heart attack matapos magtamo ng matinding pinsala sa baga dahil umano sa araw-araw nitong paggamit ng vape. Idinagdag pa ng opisyal, walang risk factors ang lalaki maliban sa extensive vaping nito sa loob ng 2 taon. Batay sa pag-aaral ng ilang mga espesyalista, nakaramdam umano ng matinding pananakit ng dibdib ang lalaki matapos ang isang sports activity. Nakaramdam umano ito ng paghirap sa paghinga, sobrang pagpapawis at muscle pain. Makalipas ng 1 linggo, nakaranas ito ng productive cough na may kasamang dugo, lagnat at pagsusuka. 2 arteries anya ang nabarhan sa puso ng lalaki at nagkaroon din ng consolidation ng baga nito o pagdidikit-dikit. Ayon pa sa pag-aaral,
Wala umunong history ang lalaki ng paninigarilyo, pag-inom ng alak o ilegal na droga. Negative rin ang lalaki sa COVID-19. Sa hiwalay ng media forum ng DOH sa Subic itong nakaraang weekend na dinalohan ng Radyo Pilipinas, Lucena, hinihikayat ng kagawaran ng smokers at vapers na tumigil sa paninigarilyo at pag-vape, alinsunod na rin sa obserbasyon ng National No Smoking Month ngayong Hunyo. Pwede rin na tumawag sa quitline na 1558 upang humingi ng tulong sa kagawaran ng kalusugan para sa pagtigil sa bisyo. Mula RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Joshua Miguel Suarez. 8 bilyong dolyar na Bataraza Smart City sa Palawan, posibleng maitayo na sa loob ng 7 taon. Narito si Goody Sarsagat ng RP Palawan. Magarabot sa 8 bilyong dolyar o mga 400 bilyong piso ang pondo ang inditindag nga Bataraza Smart City sa Palawan sa silad lamang ang 5 tingkapito kadagon. Naging posible diya pagkatapos nga mapagkig-ariglo ang lokal nga gobyerno ang Bataraza sa Malaysian-based construction company JJC Group Development Asia nga magapatindag ang Smart City Bataraza. Isa ra sa highlights nga ititindag sa 10 ka hektarya ay ang Formula 1 racetrack nga makatatabang imabel sa turismo sa lugar. Nakapasilida sa proyekto nga dya ang pagpapatindagi ang International Airport ig Seaport. Mamanaybo ang groundbreaking sa July 18, 2024 na titingad sa Ingkukon nga planong diya. Sigon ki JJC President ig CEO Jasmine Bill Japong napilianda ang Bataraza sa Palawan tengad sa anang lokasyon nga marapet sa Malaysia. Ang Bataraza Smart City rin ang pinakamabel nga andang proyekto sa Asia. Alindigi sa Puerto Princesa City, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Goody Sarsagat. Summer Provincial Level Training isinagawa bilang preparasyon sa 2024 Census of Population o PAPSEN. Narito si Charmaine Perito ng RP Calbayog. Para maging manilampuson ang pagbubuhaton nga 2024 Census of Population POPSEN o Community-Based Monitoring System, Household Profile Questionnaire Data Collection ug san pagbubuhaton nga geotagging, gindumara ang unong kaadlaw nga live-in provincial level training sa mga technical staff san Philippine Statistics Authority PSA, Census Area Supervisor ug mga representante sa Department of the Interior and Local Government DILG Samar ngan Samar Provincial Planning and Development Office PPDO. Sa gindumara nga training, gindiskusyonan ang mga topiko sugad sa overview sa 2024 POPSEN CBMS, navigation sa CBMS resources, data privacy and confidentiality, ethics ug gender sensitivity, managing risks durante sa census operations, enumerators manual chapter 2 tubtub chapter 15, Supervisor's Manual Chapter 2 tubtub Chapter 9, Administrative ug Financial Matters, Post-Enumeration Activities ngan Field Enumeration Guidelines. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Charmaine Perito. Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, isang whole-of-government approach sa pagbigay tulong sa iba't ibang sektor. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Ang pagpahigayon og Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa nagkadaiyang probinsya sa tibuok nasod usa ka whole of government approach sa pagtunol og tabang diha sa nagkadaiyang sektor sa nasod. Kini ang pamahayag ni Deputy Secretary General Ponyong Gabonada sa House of Representatives og lead sa BPSF atol sa gipahigayon nga press conference dito sa Bislig City kundi gipahigayon karon ang second leg sa BPSF sa Caraga Region. Sumala pa ni Gabonada nga pinaagi sa
bagong Pilipinas Serbisyo Fair mahimong masayon sa katawhan nga makapahimulos sa mga programa sa gobyerno sama sa natad sa edukasyon, trabaho, pag-uma ug uban pa. Ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Bislig City, Surigao del Sur ipahigayon sulod sa duha ka adlaw. Gikan sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Domestic workers sa Sulu lumahok sa isang araw na oryentasyon patungkol sa RA 10361 o Batas Kasambahay. Narito ang ulat ni Eloisa Mohamad ng RP Hulo. Timauda kanuya mga domestic worker duwain-duwain municipality alupa sug orientation hadsin Batas Kasambahay ato Republic Act 10361. Piaon ini sin Ministry of Labor and Employment ato mole iban sin Bangsamoro Tripartite Wage and Productivity Board ato BTWPB han Notre Dame Review Center. Ang Jonathan Acosta sin Molly Barm iban workers representative sin BTWPB mahalaga kahatihan si mga maginang Hawaii insara di mirihilja ka kanila atuha mga abusive employer. Sakop tay sab sin sara ini ina kalahihan ni kadihil sin employer, pa mga taon niya iwan na si mga muna-muna kalalahihan, piya na si na pagtutukan iwan pagkaon. Bahagi ray sab sin pakaradyaan ang ipahi Acosta in consultation tungod na pagbutang partangahan sin gadji ang mga maginang Hapay, urula gasto iwan kahalan halupa sug. Agi Acosta sakap iwan og kabin molay sumambag, hauno-uno kalalahihan iwan problema mawaya ipasampay si mga maginang halaumbay. Tengha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Mohamad. Narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news.